Kaya sabi ko sa inyo po, yan ang strategy ng China. Mag-establish sila ng community. Kaya nga po, yung mga Chinese, Chinatown, delikado yan po. Sa totoo lang. Dapat huwag paintulutan natin ang mga ganyang strategy ng China. Kasi pagdating ng oras, matagal na niya kami rito. Tingnan na niya ninyo. May pangalan, Chinatown. Amin na niya yan. Yung mga ninuno namin na niya. Dito na nakatira. Sabi mga kababayan ni Congressman Johnny Pimentel ng Surigao del Sur, ang increased activity, increased aggression na ginagawa po ng China dito sa atin, sa West Philippine Sea, malamang talagang resulta po ng pinasok na kompromiso ng previous administration. Yung tinatawag na gentleman's agreement. Pero di ba niya Mr. Maravilla, sige pilato ng mga previous officials ng administrasyon ni Maldives? Sige po ang pilato. Ugas kamay sila. Wala niya. Inihan niya kami aware ng gentleman's agreement. Sabi po ni Mijaldea, dating executive secretary ni Maldives, pati ni Lorenzana, inosente sila. Di paano niya yan, Mr. Maravillas? Hindi pa man po tapos. Ongoing pa yung mga investigation. And in fact, pinapatawag na yung mismong nag-admit, si dating spokesman, Harry Roque. Yan po yung balita dito sa Manila Standard. House summons Gasmin, Roque over so-called Ayungin secret deal. Si Gasmin, yung dating Defense Secretary ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Si Harimaw, alam na ninyo. Kasi sa paniwala mga kababayan ni Congressman Johnny Pimentel, ito yung nagiging base. Pinangawakan po ng China na pumasok tayo ang ating gobyerno, yung administrasyon ng dating Pangulong Digong, pumasok sa gentleman's deal. Pagkatapos, hindi tayo tumupad. Binago ng present administration. Kaya naging agresibo ang China. Lumalabas, tayo yung may kasalanan. Ganon. Ito yung balita ngayon mga kababayan sa Philippine Daily Inquirer. China's increased aggression may be result of gentleman's deal. Sabi po ni Johnny Pimentel, madaling sabi, sinubo tayo ng previous administration. Sinubo yung sovereignty ng ating bansa. But before ko mga kababayan, ibigay sa inyo yung full story ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jelon Maravillas, contact number 0966 802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Ayan po, mga bagong clients namin po. Napakaganda ng aming gym, napaka-colorful at napakalinis po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po siya. Na-set up na rin yung aming mga brand new gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga
inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Max Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasuan, mga pains, ayos po ito. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ngayon, sa mga cancer patients, try nyo po ito. Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos, Mr. Maravillas. Balikan natin yung ating kwento. Pero i-update ko muna pala kayo. Maulan na dito po ng bagyong si Aghon. Ito po yung report galing sa Pag-asa. Forecasting Center, ito ng ating update sa binabantayan nating bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa mga nakarang oras, nagkaroon na ng dalawang landfall itong si Bagyong Aghon. At yung unang landfall nito ay dito sa bahagi ng isla ng Homonhot, Migiwan, Eastern Samar, katabihan ng 11:20 PM. At pagkatapos itong baybayin or diretsuhin or dumaan dito sa area ng Homonhon Island, ay nagkaroon naman ito ng pangalawang landfall sa bahagi ng Giporlos sa Eastern Samar kaninang madaling araw ng 12:40 AM. At yung latest location po natin, kaninang alas 4 ng umaga, huling namataan itong sentro ni Bagyong Aghon dito sa coastal waters ng Catbalogan City sa Samar. Isa pa rin itong tropical depression na may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 55 km per hour at pagbugso na umaabot sa 90 km per hour. Patuloy ang paggalaw nito northwestward sa bilis na 30 km per hour. At ito naman ang ating latest forecast track para kay Bagyong Aghon. Tapos nga ng dalawang landfall ni Aghon sa ilang areas ng Eastern Samar, sa kasalukuyan binabaybay na ito or nakakaapekto na ito sa malaking bahagi ng Eastern Visayas. So for the next 24 hours, inaasahan natin ang patuloy na epekto nito sa Eastern Visayas area. After that, lalabas ito sa karagatan ng Samar Sea na kung saan posibleng magkaroon ulit ng susunod na mga landfall, particular na sa ilang areas ng Bicol Peninsula. So after Eastern Visayas, Bicol region naman yung area sa dadaanan nitong si Bagyong Aghon. And within that 24-hour period, apektuhan nito ang malaking bahagi ng Eastern Visayas, Bicol region area, at lalabas na ito sa coastal waters ng Bicol Peninsula. So for the next 24 hours, bukas ng madaling araw, araw yan ng linggo, itong sentro ni Bagyong Aghon, posibleng nandito na sa coastal waters ng Jumalig, Quezon. At posibleng mas lalakas pa nga ito into a tropical storm category. At habang binabaybay na ito ang karagatan ng Philippine Sea, magpapatuloy yung generally northward at pa-northeastward na galaw nito. So ito na yung tinatawag nating recurvature period na kung saan gagalaw na itong si Bagyong Aghon papalayo sa ating bansa. 24 hours after that ay posibleng yung sentro ni Bagyong Aghon ay nasa 140 kilometers east ng Kasiguran, Aurora. At habang patuloy na babaybay ni Aghon itong area ng Philippines na ito, posibleng mas lumakas pa ito at mag-intensify into a severe tropical storm category. So 24 hours after that, or 72 hours from now, madaling araw ng Tuesday, sa May 28, ay nandito na ang sentro ni Aghon sa 325 kilometers silangan ng Basco, Batanes. At ngayong umaga, nakataas na ang tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang bahagi pa rin ng Luzon. Dito sa northern portion ng Aurora, Polillo Islands, sa bahagi ng southern portion ng Quezon, pati na rin dito sa eastern portion ng Romblon, at sa Camarines Provinces, sa Camarines Norte at Camarines Sur. May signal number 1 rin tayo nakataas dito sa area ng Catanduanes, sa bahagi ng Albay, Sorsogon, Masbate, kabilang na dyan ang Burias at Ticao Islands, sa bahagi ng Northern Samar, Eastern Samar, sa isla ng Biliran, Leyte, Southern Leyte at itong extreme northern portion ng Cebu, pati na rin dito sa bahagi ng Dinagat Islands. Kaya sa mga nabanggit na lugar kung saan may wind signal tayo nakataas, patuloy tayong maging handa sa mga banta ng malalakas na hangin na dala nitong si Bagyong Aghon. At ang pinakamataas o yung highest possible wind signal na posible nating i-issue para sa bagyong ito ay wind signal number 2.
Para naman sa mga ulan na dala nitong si Aghon, inaasahan natin, so itong mga areas na ito, makikita natin sa table na ito, itong mga areas na ito ang pinakamaapektuhan ng mga malalakas sa pag-ulan ni Aghon. So heavy to intense rains ang posible nating maranasan sa malaking bahagi ng Kabikulan at Eastern Visayas, particular na sa mga areas ng Albay, Sorsogon, Camarines Sur, Northern Samar, Eastern Samar, Biliran at Salete. So ngayong araw asahan natin yung mga heavy to intense na pag-ulan sa mga nabanggit na lugar. Moderate to heavy rains naman ang posible nating maranasan dito sa area ng Romblon, Southern Leyte, itong southern portion ng Quezon, ilang bahagi pa ng Kabikulan at ang northern portions ng Western Visayas at sa Cebu. At starting tomorrow, unti-unti na babawasan yung mga areas na makakaranas ng pag-ulan. So heavy to intense rains dito sa area ng Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Magpapapa rin yung mga moderate to heavy rains sa ilang lugar ng Eastern Visayas at Southern Luzon. Particular na yan sa Northern Samar, Polillo Islands, sa ilang bahagi ng Kabikulan at itong southern portion ng Quezon. At simula ngayon hanggang bukas, malaking bahagi pa rin ng Luzon, particular na itong Central and Southern Luzon, including Metro Manila, buong Visayas at Mindanao, makakaranas tayo ng maulap na kalangitan na mataas sa tsansa ng kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Dulot yan ng trough extension nitong si Bagyong Aghon. So sa mga nabanggit na lugar, patuloy tayong maging handa at alerto sa mga banta ng biglaang pagbaha o pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan. At as of 5 a.m. today, wala pa rin tayo nakataas na gale warning sa anumang baybay na ating kapuluan. Ngunit iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan maglalike sapagkat today, inasan pa rin natin itong katamtaman hanggang sa maalong karagatan sa seaboards ng Bicol Region, Southern Seaboard ng Quezon, Eastern Seaboard ng Eastern Visayas, itong Western Seaboard ng Samar at Northern Samar at ang Eastern Seaboard ng Caraga Region. At inulit ko po, ito po yung ating track scenario para kay Bagyong Aghon. So after nung dalawang landfall niya kaninang madaling araw at kagabi, inaasahan natin na patuloy nitong babaybayin ang area ng Eastern Visayas, and within the next hours lalabas na ito or madidiretso na ito sa area ng Bicol Region. So possible landfall scenario ulit tayo sa nabanggit na lugar. At Eastern Visayas, Bicol Region ang maapektuhan ito for the next 24 hours at mag-emerge or lalabas sa karagatan sa north of Camarines Provinces bukas ng umaga. So during this period, na habang binabaybay nitong area na ito, ay mas posible nga mag-intensify pa itong si Aghon in tropical storm category. And starting tomorrow afternoon, magsisimula ng curvature period ni Aghon. Gagalaw na itong generally northward then pa northeastward. Magsisimula na itong gagalaw papalayo sa ating bansa. At magpapatuloy yung paggalaw nito generally northeastward patungo dito sa northern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility at posible nitong makamit ang typhoon category by that time. So yung far exit natin o yung posibleng paglabas ito ng ating Area of Responsibility ay between the period of late Tuesday to early Wednesday. So yun po yung kalagayan ng bagyong si tropical depression pa lang siya, Aghon. Yung naririnig po ninyo ngayon, yung lagaslas ng bagsak ng ulan dito sa amin. So tingnan natin mga kababayan ang situation dito. Akyat tayo sa second floor ng aming tahanan para makita ninyo po ang kalagayan ng panahon. Medyo stormy na po dito. Ito yung aming second floor ng aming tahanan. Sa taas, may third floor pa kami. Yan po, pataas. So makikita po ninyo, makapal na po yung kaulapan, pero yung hangin po, hindi pa man po malakas, umiihip-ihip lang po. Parang normal lang. Pero paminsan may mga pabugso na pagbagsak ng ulan at paghampas ng hangin. Dito sa kabila, neighborhood namin po siya. Lalaki pala niya, Mr. Marabilis, yung bahay sa inyo. Mayayaman po ang neighborhood namin. So medyo tumila yung ulan ngayon. May pakunti-kunti na bagsak. Ayan po yung kalangitan, mga kababayan. So hindi pa man naaninag yung mabilis na paggalaw ng mga kaulapan, di ba?
Pag mabilis yung bagalaw ng kaulapan, ibig sabihin, malakas yung hangin. Medyo may pahampas-hampas ng konti yung hangin po. Pag gumagalaw-galaw yung mga dahon ng mga halaman. Ayan po. Ayos! Ito yung aming paligid. Di ba? Ayos! Baba na tayo. Balik tayo doon sa ating sa ating studio. Dito tuloy na tayo, mga kababayan. Ingat-ingat lang po. Kasi sabi ng Pag-asa, medyo malalakas din yung pagbagsak ng ulan. Kasi makapal yung kaulapan natin. Dito nga sa amin po, may mga areas na mga nasa tabing ilog at mga nasa paanan ng bundok, lalo yung dito sa may Mayon Volcano. Nasa evacuation center na po sila. That is the usual preemptive evacuation po. Advance kami rito, gumalaw, kasi yun na yung nakasanayan namin. Kailangan nasa ligtas agad na mga lugar, kasi pag nasa kasagsagan na yung baha, baka may madisgrasya. Kaya nagkakaroon ng casualty. Kami dito kasi po, ang objective namin palagi, ang goal namin dito, laging zero casualty. Kaya tutok na tutok yung aming mga disaster officials dito. So balik tayo dito sa sinabi ni Congressman Johnny Pimentel na embolden yung mga Chinese dahil dito sa sabing pinasok na gentleman's agreement. Although hugas kamay po yung mga previous officials, sinasabi nila wala man anyang pinasok na ganyan. Kaya po iniimbestiga nito. At yung umamin na si Harry Roque, siya yung nagbulgar nito ipapatawag na po. So ito yung sabi dito sa balita. China's increased aggression in the West Philippine Sea could be a result niya ng aligadong gentleman's agreement between Maldives at saka ng Beijing. Sabi ni Congressman Johnny Pimentel. Ito yung sabi niya sa ginawang public consultation ng Congress and a joint hearing na ginawa po sa Zambales, sa Masinloc, Zambales, ng Committees on National Defense and Security at saka ng Special Committee sa West Philippine Sea. So sabi po ng congressman, tinitingnan nating anggulo, lahat ng resource person ay nagsasabing wala naman po na gentleman's agreement. Pero sa galaw ng Chinese government ngayon, naggrabe talaga, nagpapadala ng ilang barko. This could be a result of the gentleman's agreement that the Chinese ambassador was talking about. He added, referring to former Defense Secretary Delfin Lorenzana's revelation in the previous hearing. Lorenzana revealed that Wang Xilian had mentioned a gentleman's agreement on the Ayungin Shoal since 2021. So, panahon mga kababayan ni Maldives 2021. Sabi ng mga mangingisda from Masinloc in Santa Cruz, Zambales, naka-experience niya kami ng series of water cannon attacks galing sa Chinese Coast Guard back in 2018. In 2018 niya, sabi ni Leonardo Quaresma, spokesperson ng Fisherfolk sa Zambales at member ng New Masinloc Fishermen Association, yung Chinese Coast Guard, binanggaan niya kami mula sa likod ng aming sasakyang pandagat sa Scarborough Shoal or Panatag Shoal. So sabi ni Pimentel po, maaring nagkaroon ng gentleman's agreement between the past administration at nung Chinese government. Kaya niya nainganyo at naging agresibo mula noong panahon ni President Duterte. So tugma mga kababayan sa ating mga analysis na tingin kasi po ng Chinese government, dinouble cross sila ng ating gobyerno kasi nagbago ng administrasyon. So, nabago yung policy. So, madaling sabi, sa paniwala ng mga Chinese, tayo yung nanloko sa kanila. You see? Kaya naging agresibo po. Pinapalabas nila na wala tayong
Wala tayong isang salita. So napakarami po ang affected na mga mangingisda. It is aggressive activities ng China. Umaabot daw ng mga around 1,000 fishermen mula sa Masinloc at mga 400 fishermen naman po mula Santa Cruz. So napakarami po. Ngayon, si Gasmin, yung dating Defense Secretary po ni Pinoy, ipapatawag na rin po. Pati si Harimau, spokesman po ni Maudigs. Kasi siya yung nagsabi na may gentleman's agreement. O di sabihin niya mga kababayan, officially, hindi sa kanyang mga vlogging po. Para may official records po tayo, may panunumpaan niya. Tama? Na magsasabi siya ng katotohanan. Nothing but the truth. Pag hindi po, perjury. Di ba? So, sabi dyan, our joint committee anya has issued an invitation firmado by the chairman ng West Philippine Sea Committee and as an acting chairman, I am representing Congressman Oka Malapitan because he is still out of the country. Sabi po ni Congressman Topas. So, ang imbitado, mga kababayan, si Gasmin saka si Harry Roque. Ngayon, sa latest na mga aggression activities po ng China, pinadala na daw ng China dito sa may panatag shoal, yung tinatawag nilang monster ship, yung pinakamalaking vessel nila. O yan, sabi dyan sa balita ng Inquirer, the Philippine Navy said the world's largest Coast Guard ship, which belongs to China, sailed deep into the country's exclusive economic zone in the West Philippine Sea kahapon. In what a U.S. maritime security expert said was a move to normalize Chinese presence and jurisdiction in these waters. Ayan po, mga kababayan. So, gagawin nilang normal na lang. Ang purpose niyan para isolidify nila yung kanilang claim sa area. Gusto nilang magawing permanente. Regular fixture na. Madaling sabi, mga kababayan. Ayan po, galing dito, napakalayo. Tingnan ninyo. Panatag Shoal. Nasa 246.65 kilometers. Galing sa landmass ng Luzon, Angeles City. Sa kanila, yung distansya, mga kababayan, itong Panatag Shoal, nasa 890 kilometers po. Galing sa Haikou, China. Kaya sabi ko sa inyo po, yan ang strategy ng China. Mag-establish sila ng community. Kaya nga po, yung mga Chinese, Chinatown, delikado yan po. Sa totoo lang, dapat huwag paintulutan natin ang mga ganyang strategy ng China. Kasi pagdating ng oras, matagal na niya kami rito. Tingnan na niya ninyo. May pangalan, Chinatown. Amin na niya yan. Yung mga ninuno namin na niya. Dito na nakatira. Yan ang gawain po ng mga Chinese. Infiltration. Pagkatapos i-introduce nila yung kanilang kultura. Brainwashing ng community. Later on, may settlement na. Invasion na ng mga nationals nila. Kaya ito pong iniimbestigahan po sa Bamban, Tarlac. Si Mayor Alice Go. Talagang security concern, mga kababayan. You just imagine, kung na-infiltrate na yung ating mga bayan-bayan, pinasok ng mga Chinese, and later on, nakapagpili tayo po ng isang Chinese na presidente. Wala nang resistance niyan, yung gobyerno. Ang Pilipinas, magiging pag-aari na ng China in the future. Long-term po magplano ang mga Chinese. Inuunti-unti nila, kakaibiganin ka, ririgaluhan ka. Pero ang intensyon yan, makuha yung property mo. Ganon. Kaya delikado po masyado ang ginagawa, mga activities po ng China, mga Chinese. Pag ginayaan natin, baka magising tayo isang araw, wala na tayong bansa, hindi na ito Pilipinas, kasi papangalanan na po nila ng iba. Tingnan ninyo, itong mga islands dito po sa West Philippine Sea, may Chinese name po sila. That is strategy, mga kababayan, ginagawa nila sa mga neighboring countries, kahit sa India po. Kahit nagagalit po ang India, ipakita ko po sa inyo. O yan po.
Galit yung India kasi yung mga areas na pinag-agawan, pinangalanan na ng China, ng Chinese name. Ayan o, China names 30 places in Indian controlled Arunachal Pradesh. Ayan po, may pangalan sila. Para paglipas ng mga panahon, may kwan sila, may ebidensya na ipapakita. Pangalan anya yan, ganito. Amin anya yan. Nandyan na kami noon pang panahon. Ganon katoso po ang mga Chinese. Kaya kailangang i-contest yung mga claims nila. Suplahin dapat natin kasi yun ang gawain po nila. Ayan po, yung pinag-agawan din na territory. Yung sundalo po, Indian soldier po yan, nakabantay, Indian Army. So sabi dyan sa balita, it was the fourth time since 2017 that China released place names for geographical location in what it refers to as Sangnan, and the claims is part of the southern Tibet in Chinese territory. Sabi ng External Affairs Minister na si Jan Sankar, kung ngayon anya, I change the name of your house, will it become mine? Tama. Pag anya tinawag kong sa Chinese, yung bahay mo, baliktad. Halimbawa anya yung bahay mo, binigyan ko ng pangalan. Ang tanong ko anya, nangangahulugan ba na akin na? Pinangalanan mo lang ng gusto mong tawag, tapos ang resulta, iyon na. Ganon ang strategy po ng China. Kaya ingat tayo dito sa Pilipinas, ang daming Chinatown. Inayaan natin. Paglipas niya ng mga 100 years, yung ating mga apo at kaapo-apoan, baka hindi na sila yung may-ari ng Chinatown. China na. Kasi inayaan ng ating gobyerno na tawagin na Chinatown. Nagets ninyo ang strategy ng China? Kaya nga po, lagi kong sinasabi po na wag na tayo makisali sa Chinese New Year kasi yun din ang tool nila. Ginagamit nila po for brainwashing, cultural invasion ang ginagamit nila mga kababayan. O nakisali pa tayo sa selebrasyon nila. Chinese New Year, di sa China yun. Sa mga Chinese, tayo po mga Filipino, mag-celebrate tayo ng New Year natin na nakagisnan. Huwag sasama dyan sa pauso nila na Chinese New Year. And later on, you become used to it. Hindi mo nalalaman, naging party ka na pala nila. At wala ka ng resistance sa kanila kasi brainwashed ka na. That is part of the strategy ng communist, strategy of control, brainwashing. Tama pa yung mga analysis natin? So ang tawag nila mga kababayan, cartographic aggression. Experts said China's attempts to rename places along its borders on all sides as well as in Tibet and other parts of China reflect its appetite for territorial acquisition and efforts to normalize its occupation of disputed territory. So, same strategy yung ginagawa po dito sa atin. Kaya itong mga maliliit na isla, pati mga shoals, Panatag Shoal, may mga Chinese name sila po. May tawag sila niyan para i-claim po na kanila. Ang tawag namin yan sa ganito. Ayan po. Ang tawag nila dito sa Scarborough Shoal o Bajo di Masinloc, Wangyan Island. Ang Panatag Shoal, Minshu Jiao. Kita ninyo ang style nila? Lahat pinapangalanan nila in Chinese para isipin ng buong mundo kanila. Yun ang ginagawa po nila sa mga neighboring countries tulad ng India at dito sa atin, sa South China Sea, sa West Philippine Sea po. Ang objective nila po is to normalize ang kanila pong occupation sa disputed territory. So sabi dyan, a big part of China's cartographic aggression is renaming territories it sees as disputed. Sabi po ni Shiparna Patak, Associate Professor of China's Studies at the OP Jindal Global University
in Haryana, India, at dating consultant po at India's Foreign Ministry. Yan ang ginagawa nila sa mga disputed territory. So sabi rito, China released the first such list of standardized names for 6 places in 2017, followed by a second list in 2021 with new names for 15 places, and a third list in 2023 with a list of 11 places. Ganon ang strategy nila sa pangangamkam ng hindi sa kanila. Binibinyagan nila ng Chinese name ang mga lugar na gusto nilang kamkamin. Kaya pag-isipan ninyo mga congressmen, itong mga Chinatowns dito sa ating bansa, maybe in our lifetime, wala silang claim. Pero in the next generations, i-claim na nila kasi nakatatak na dyan yung pangalan ng China, Chinatown. Ganon sila. Aminan niya ito, matagal ng panahon, for the past 200 years or 500 years, nandyan na kami. Tapos may mga foundation sila na ginagamit para magsagawa ng kung ano-anong mga activities, mga charitable activities para walang resistance. Nakikipagbarkadaan niya at tumutulong kami. Ganon ang strategy po ng mga Chinese. So tuwang-tuwa ka naman, magiging friendly ka. Pero hindi mo alam yung ulterior motive, yung intention pala. Barkadahin ka, pero ang target niya, yung iyong property, yung iyong mga lupa. Di ba? So sabi dyan, China believes that it can continue to repeat that India's territory is its own by assigning names to every small village. Kita na ninyo? Hill and water body in the region. In Chinese characters, in Pinyin, said Anushka Saxena, a research analyst in the Indo-Pacific Studies Program at Bengaluru, India-based Takashila Institution. The move niya is an exercise in rewriting history, sabi ni Saxena. With continued reiterating, it hopes that nomenclature will slowly seep into how countries and officials refer to these areas. Diba? Brainwashing po. Sa pagdating ng mga susunod na panahon, na mindset na yung mga tao na ang tawagan niya, ang Chinatown na niya, yung tawagan sa Chinese yan Sa kanila yan. Pag-aari na nila po kasi naitanim na sa isip ng mga tao sa paligid, pati ng mga locals na Chinese yan, sa kanila yan. Sabi dyan po, few Western leaders understand that the Chinese Communist Party is angling to expand China's borders on all sides, including in the South China Sea, dito sa atin po, said Michael Sobolik, Senior Fellow in the Indo-Pacific Studies at the Washington-based American Foreign Policy Council. Kaya napakahalaga po itong investigation na ginagawa po ni Risa Ontiveros dito kay Alice Go. Pati niya si Bongo dapat bosisiin yung birth certificate, Mr. Maravillas. Di ba yun ang sabi mo? Ingat po tayo, mga kababayan, sa pagpipili ng mga Chinese blood. Hindi po magkakamali ang Bible. Kaya ang sabi sa Bible, kung magpipili ka niya ng king, dapat galing sa lahi mo, galing sa tribe mo. Yan po ang sabi sa Deuteronomy 17 verse 15. You shall set a king, you shall set a king over you from among your countrymen or brothers. You may not choose a foreigner to rule over you who is not your countryman. Tapos gusto ninyong iboto si Inday, si Mao Diggs, mga kababayan, sabi niya, lolo niya, Chinese. Ang asawa ni Mao Diggs, nanay ni Inday, German. Semerman. Tapos ang slogan niya, mahalin natin ang Pilipinas. Naniwala kayo? Kaya nga po dito sa West Philippines si issue, mga kababayan, no comment si Inday.
Asa pa kayo? Napakalinaw ang sinasabi sa Bible. Hindi po magkakamali ang ating Panginoong Diyos. Kaya ipinag-utos niya ang ganon. Kasi kilala niya ang bawat damdamin ng mga tao. Siya yung kaglalang. Siya yung may lalang sa atin. Alam niya. Iyon po ang basis ng qualification. Kaya nga po, yan ang sinasabi. Dapat pipili ka ng galing sa iyong lahi, katribo mo mismo. Hindi lang po yung Filipino citizen. Kasi yung citizenship po, pwede mong i-renounce. Di ba? Natural born Filipino citizen. Kundi doon sa nananalaytay na dugo mismo, napaka-importante yun. Kasi yung dugo po, may hatak siya. Tama? Pero ang titigas ng ulo ng mga tao, sige. So ayun ninyo ang sinabi sa Bible. Kung baga anong abutin natin. So sabi dito sa kwento mga kababayan, China's renaming of Tibet, it is using the same strategy in Tibet, sabi po ng mga experts. Last year, China replaced the use of the term Tibet with Xizang as the Romanized Chinese name. On official diplomatic documents, Chinese media in the official account of the United Front Work Department's United Front News said in October 2023 that there is no more Tibet in the official documents of the Chinese Ministry of Foreign Affairs. Pinanilitan na po nila ng pangalan yung Tibet. Kaya po, pag nakapili po tayo, nakailik po tayo ng may Chinese blood, wala na yung resistance po. Tulad di Maudigs. Tama ba? And later on, ang tawag na ng China sa Pilipinas, hindi na po Philippines. Mag-imbento sila ng kung anong Chinese name for the Philippines. And over time, makakasanayan ng mga bansa sa buong mundo ang tawag ng China sa Pilipinas na hindi na po Pilipinas, sa Chinese name na. At yung mga susunod na generations po ng mga leaders, magiging acceptable na yon sa kanila. At madali na lang ang pananakop ng China sa atin. Kasi may pangalan na, wala nang resistance, wala nang mag-oppose. Kasi yan niya, di ba ang tawagan niya sa Pilipinas kung anong tinawag na ipinangalan na Chinese? Kanila niya yan. Ang dami niyang mga Chinatown sa bawat lungsod sa China. Talaga niya sa kanila yan. Tingnan ninyo niya, ang daming Chinese sa Pilipinas. Nawala na yung lahing kayumanggi. Mga dilawan na. Di ba yellow race ang China? Dilawan. Sinakop na ng mga dilawan. Kaya nga po yung mga dilaw. Si Cory Aquino po, Chinese. Cardinal Sin, Chinese. Sila yung nagpatalsi kay Apolacay. Lahing kayumanggi. Nag-gets na ninyo pa. Sabi dito, the commonly used name of Tibet by the international community encompass not just Tibet alone, but also Tibetan populated areas of Qinghai, Sichuan, Gansu, and Yunnan provinces. According to Chinese media reports, this geographical scope is consistent with the Greater Tibet defined by the 14th Dalai Lama, the exiled spiritual leader of Tibet. China started using the term Xizang to normalize its narrative that Tibet was never independent and was always part of China. Sabi po ni Patak. Kita ninyo pa? The moment the term Xizang gets normalized, what also gets normalized in India's Arunachal Pradesh as Sangnan or Southern Tibet as China sees it. So in an interview with RFA Tibetan in October, Sikyong Penpa Chering, the elected political leader of the Central Tibetan Administration, the Tibetan government in exile in Dharamsala, India, urged the international community to reject the Tibet name change and not to compromise with the CCP's efforts to reshape history. Analysts also note the increasing frequency and speed of the issuing of such renaming of disputed territories.
The 2017 notification followed the Dalai Lama's visit to Arunachal, while the 2021 announcement followed the border clashes in Tawang, a town in the state of Saxena. So yun mga kababayan, ang ginagawang strategy ng China. So ito po, so kailangan na talaga natin dito sa West Philippine Sea, i-push back natin sila. Itong pagpasok ng monster ship ng China dito na sa may Panatag Shoal, mga kababayan, ang intensyon nila ay to normalize Chinese presence and jurisdiction in these waters. So sabi dyan, Commodore Roy Vincent Trinidad, the Navy spokesperson for the West Philippine Sea, said the 165-meter China Coast Guard, a ship with bow number 5901 nicknamed the Monster, was seen 93 kilometers nautical miles or 50 nautical miles off Panatag, Scarborough Shoal, well within the country's 370 kilometers exclusive economic zone. So wag natin pong pahintulutan ang ganitong mga gawain ng China. Yun lang po mga kababayan, yung mga information natin, napaka-importanting topics na dapat nating malinawan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.